Auntie Sultan, nakuha na natin yung kailangan. Umalis na tayo. Auntie? Auntie? Bakit? Anong kailangan mo, ha? Tingnan mo, nalinis na lahat to. Nakuha na natin yung kailangan. Tapos na rin tayo rito. Kaya umalis na tayo. Huwag mo akong diktahan. Marami pang pwedeng trabahuin. Kumilos ka na. Bakit nandito ka pa? Pumunta ka na sa bayan. Alamin mo kung tungkol saan ba talaga yung issue. Auntie, malamang nagawa na ni Firat yun. Papunta na sila ni Ergin dun sa munisipyo. Talaga? Kung may oras pa siya maliban sa paghabol dun sa babaeng, tsak umalis na siya. Magtrabaho ka na! Okay, sige. I want to apologize. I should have talked to you first. Kung titingnan ng iba, alam kong hindi maganda yung sitwasyon. Pero wala naman kaming masamang intensyon. Nangyari na lang ng biglaan. Maraming salamat. You know what, Thailand? Hanggang ngayon naman, sinusuportahan ko ang bawat desisyon ng aking anak. Wala akong pakialam kung tama man o mali. At kung nagdesisyon man ako para sa anak ko, sigurado akong hindi ganyan ang buhay niya ngayon. Kung plano mong pakasalan siya, hindi rin ako makikialam. Yun nga lang, iniiwasan naming ma-expose sa media ang pamilya namin. Thailand, our family wants privacy. Kaya naman, hindi namin nakaugaliang ipaalam sa publiko ang buhay namin. Naiintindihan ko yun. That is why, what I want is for you to not put Naz in a difficult situation, please. Opo, sir. Nakausap ko na rin si Naz. Alam niyang wala akong masamang intensyon. Hindi ko sinasabing ganon. Pero I know my daughter. Naawa siya sa mga ganong klaseng bagay. She can be too affected. I just want to protect her. Huwag po kayo mag-alala, Mr. Hazim. Sinisiguro kong hindi masasaktan si Naz sa mangyayari. Wala siyang poproblemahin na kahit ano. Pangako ko po yan. Oo, nag-file na ako ng application. Ano pang sasabihin nila, di tatawag na lang sila. Maghintay na lang tayo. Papunta na ako sa restaurant, doon na lang tayo mag-usap. Oh, here. Thank you so much. Magsisimula na ulit sa atin si Chef Firat. Sana makabawi tayo sa 6 na buwan pero... Pero ano? I don't know. Kasi magpapakasal ka na ngayon. Baka hindi mo na gustuhin magtrabaho. Baka gawin mo na lang yung hobby mo, yung mag-alaga ng mga bata. Sebnem, ano bang sinasabi mo? Alam mo kung gaano kahalaga sa akin to? At ganun ba akong klaseng tao? I know na hindi ka naman ganun. Pero sa nangyari, hindi mo rin gusto yung marriage proposal sa harap ng mga reporter, di ba? Sebnem! If that's so, kaya mo bang i-cancel yung kasal kung kinakailangan para sa restaurant? Hindi. Ano ka ba naman? Hindi ko pwedeng ipahiya si Thailand. Pero kung kailangan, pwede kong ipagpaliban. Alam mo dapat magpakasal ka sa tao dahil mahal mo siya, Hindi dahil ayaw mo lang ipahiya. Anong ibig mo sabihin? Kung minsan ang bumaba ka sa gitna ng daan, mas mabuti pa kaysa tumuloy ka sa patutunguhan. Huwag mo sanang kalimutan yon. Hello? Anong ibig sabihin ng picture? Yes, sir. Chinek ko rin yung legislation. Sige po, sir. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Anong sabi niya? Pwedeng maghain ng appeal dahil wala pang final sentence at baka maisama rin nila yon sa amnesty. Ay, naku! Maraming salamat sa nagbigay sa atin ng buhay. Salamat at binigyan niyo kami ng awa. Magiging mahirap yun. Mahirap ang alin? Auntie, nagpunta kami ni Firat sa munisipyo. Ano sinabi nila? Wala silang malinaw na sinabi tungkol dun. Pero hindi mabubuksan yung shop kahit magreklamo pa tayo. Huwag muna kayong magsaya. Ilang minuto lang tayong binigyan ng saya. Tapos saya na naman. Problema at pasakit na naman ulit.
kung ganon. Hindi tayo pwedeng maging malungkot. Ano yan, Anne? Dahil sa nangyari, magse-celebrate pa tayo? Ano bang sinasabi mo dyan? Anong gagawin natin sa karne? Lutuin natin para maipamigay na lang. Mirza, Ergin, maghanap kayo ng mapag-iihawan natin. Magpabaga na kayo. Oh, sige po, Auntie. Okay. Bilis na! O kayo din! Kilos na! Kunin niyo yung iba pang karne! Pati na yung pang salad natin! Bilis! Alam kong nagpapagawa ka. Kung hindi lang sana ako ginipit dun sa shop namin. Hindi naman ako lalapit para humihi ng tulong. Nagbabaka sakali lang naman ako sa'yo. Baka may savings ka pang naitabi. Walang problema, naiintindihan ko. Unahin mo muna ang health mo. Salamat. Oo naman, walang problema. Shafirat, pwede bang makausap kita kahit saglit? Ang sabi sa akin ni Naz, pwede niyang ipagpaliban yung kasal kung kinakailangan. Sa tingin ko, hindi mo matatanggap ang sitwasyon. Malinaw na tinanggap ni Naz yung marriage proposal, kaya wala nang dapat pag-usapan pa. Diyan ka nagkakamali. Ano mang mangyari, mas mahalagang restaurant kaysa sa kasal nila. Narinig ko yun mismo sa kanya, ipagpapaliban niya. At saka bakit naman ako magsisinungaling sa'yo tungkol dun? Sabihin na nating i-postpone niya ng ilang months, pero matutuloy pa rin yung kasal. Pero ang sabi mo, may pag-asa ba? Oo, tama. That's what I've been telling you kanina pa. Kayang layuan nila si Thailand para sa restaurant na to. Dr. Love, ang tindi nun. Ibang klaseng proposal. Sana may mag-propose din sa akin tulad nun. Mukha namang di seryoso yung lalaki. Sana ako na lang si Naz Soiler, kainggit. Ginawa niyang show material yung sinasabi niyang mahal niya. Kung ako yung babae, hindi ko pakakasalan ng lalaking tulad niya. Teka, saan napunta yun? Oh, sige na, lapit lang. Meron dito Ito yung masarap na salad. karne. Isabay mo na sa Kayo pagbigay. mamili. O yan, sige, pili lang Samahan kayo. natin ang salad. Bigyan mo din ng salad yung mga bata. Samahan na Enjoy sa natin. pagkain. Oh. Dagdagan mo yung kanya. Kumain ka ng salad. O, yung susunod na. O, siya nga pala, Dana Kabab, kumain ka na ba? Bibigyan kita. Salamat. Ito, pampalakas ng katawan. Ayan. Salamat. Diba? O, mag-enjoy lang kayo sa pagkain nyo, ha? Walang taba ibibigay ko sa inyo para makaiwas sa kolesterol. Marami pa dyan. Malain kayo sa Oh, eto po, Pagpalain Lolo. po sana tayong lahat. Eto, sige, enjoy po kayo. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa Pagpalain po sana tayong lahat. Maraming salamat. Damihan mo yung Ika, saba. bata. Sige, enjoy po Kumain kayo. ka marami. Hala, ikaw na naman, Shakire. Ikalawang balik mo na yan. Binigyan na kita ng 2 plato, di ba? Sige na. Pumila uli ako para ibigay sa pamangking ko. Ay, ano ka ba? Kung makabalik ka para ka nasa marathon, papilahin mo yung pamangkin mo. Sige, tawagin mo na. Dali na. Sige, Hoy, dagdagan mo yung Erge, salad. Bakit? tandaan mo naman yung mga mukha ng Ano? pumila na. Hindi makakakain lahat kapag may nandaya. Okay po, Auntie Gulindam. Oh, teka. Sultan! Auntie Golendam, Bakit ano yon? meron lang sana akong itatanong. Sa'yo ba to? Patingin? Ah, kawawa naman ang may-ari, lalo na kung totoo to. Tingnan niyo, oh. Mukha talagang mamahalin. Naku, ikaw nga muna Mali dito. ko ba? Mahilig ka sa mga ganyang bagay. Akala ko Halata imitation. namang Patingin mamahalin nga. to. Mukha talagang Pahawak mahal ako. siyang mahal. Akin na nga, patingin nga ako. Ay, nako. Halata namang imitation lang. Baka naiwan ng kapitbahay. Ako naman, patingin. Auntie naman. Patingin. Anne, pupunta ako sa bahay nila Feliz. Doon kami magkikita-kita. Sige, alis na. Okay, mamaya na lang. Gulindang, paano kung alahas to ng babae? Oo, naku, oo nga. Paano na lang kung may paparating sa ating kamalasan? Naku, lagot na. Paano na? Huwag mong papasukin ang kamalasan. Ano ka ba? Wala namang darating na kamalasan. Ang ganda ng panahon, ang daming ibon, maaraw, tama? Maraming salamat.
yun? Naalala ko, hinatid nila ako kagabi. Tapos ako nakatulog na. Paano naman kung may nangyari? Sa pagitan ni Firat at ng babaeng yun, paano kung may nangyari sa kanila? Ano ka ba, Auntie Gulindam? Masyado ka namang praning. Pwede ba itahimik mo nga yung bibig mo? Ay, Sultan, magiging lola ka muna bago ka pa maging biyanan. Masyado pa ako maraming gustong maranasan sa buhay ko. Ano nang gagawin ko? Ano ba, Gulindam? Tumigil ka na! Nasaan na ba yun? Miss Naz, sandali lang po. Kailangan niyo sumama sa akin. Bakit naman? Basta sumama na lang kayo. Ano nangyari? Sumama kayo para makita niyo. What happened? Dito po. Ano ba kasi yun? Surprise! Congratulations! Congratulations po, Miss Naz. Oh, thank you. Thank you very much. Sana po maging masaya kayo at sana ikasal din kami. Teka, sandali guys. Tinawagan niyo na ba ang press? Parating na si Mr. Thailand. Kasama si Ms. Nas, kailangan nilang batiin ang press. Dapat maayos ang pagkaplano ng lahat. Ano ba namang klaseng biro yan, Chef Firat? Miss Naz, galing po kay Sir Thailand. Oh, nabanggit lang natin siya. Biglang may dumating na regalo. Hindi na ako makapaghintay na magkatotoo ito. Maalala mo sana ang araw na to. Mamumuhay ka na ngayon ng walang problema tulad ng ipinangako sa'yo ni Mr. Thailand. Kaya magiging ligtas ka na, Miss Naz. Kung sakaling magka-problema, huwag ka mag-alala dahil si Mr. Thailand ang bahala sa'yo. Talagang aalagaan ka niya. Hindi mawawala ang atensyon niya sa'yo. Maganda yun, di ba? Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hindi ko na matitikman yung ginawa niyo dahil may kailangan akong puntahan. I really have to go. Will you please control yourself? Wala na kasing hinto yung bibig mo. Naz! 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 Huwag mo muna akong kausapin, please. Ano? Paborito ka ng lahat. Kahit na makabasag ka, tatawa lang ang lahat. Ano kinalaman nun? Meron yung kinalaman. Hindi mo alam na sumusobra ka na. Ginagawa mong gusto mo. Naz, calm down. Kung pwede, never do that again in front of my staff, Chef Firat. Please remember that. Is it clear? Maligayang pagdating. Naipadala ko na ang regalo. Pati na ang bulaklak ni Miss Nas. Ako mismo ang nag-confirm ng mga yon. Ano po nangyari? Sa pag-uusap niyo ba ni Mr. Hazim? Hindi, ayos na yun. Sa ngayon, wala na tayo magagawa sa chef na yun. Sir, gusto niyo ba ipatanggal natin siya? Hindi yun ganun kadali. Dahil alam niya ang kahinaan ni Naz. Ano pong kahinaan? Dahil nagawa niyang paniwalain ng sobra si Naz at Sebnem na siya talaga ang tagapagligtas ng restaurant. Maiintindihan din nila kung anong klaseng tao siya. Magaling siya magtago at masyadong tiwala sa sarili. Mayabang siya, sobra. Pero matalino. Kaya hindi madali. Ano bang plano niyo, sir? May naisip na ba kayo? Walang tawag si Pirat. Wala pa. Pero sa tingin ko may nangyari doon. Di na ako magtataka kung may nangyaring masama. Makinig kayo. Posible kayang nag-file ng complaint si Dr. Thailand laban sa shop? Hindi niya gagawin yun. Bakit naman hindi? Kung nagsiselos siya sa girlfriend niya, gagawin niya. Tulad ng sabi ko, magiging problema sa atin ng lalaking yun. Siguradong gaganti siya kay Firat. Mukhang tama nga yung sinabi niya. Ay, kinakabahan na naman tuloy ako. Hindi na talaga tayo nilubayan ng paghihirap, ano? Ano ka ba naman, Auntie Gulindam? Tama na. Halika. Halika.
Sandali, ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba alam na bawal mamitas ng bulaklak dito? Teka, mali ka. Hindi ako namimitas. Nagkakamali ka. Nagtatanim mo ako Parang dito. bulaklak na ang babaeng yon. Bakit kailangan mo pang mamitas ng iba? Makinig ka. Kapag inulit niya pang mamitas ng bulaklak, iwan mo na siya agad. Mahalay mo ang babaeng yan ng buong puso. Huwag ka lang mamitas ng bulaklak. Kita ko naman na mahal ka niya. Kita ko sa mga mata niya. Kaya kung ako sa iyo, itanim mo na uli yan. Opo, sige po. Tama ang sinabi niya. Are you okay? Why are you here? Gusto ko lang magpahangin dito dahil nakukulangan ng hangin ang utak ko. Nitong nakaraan? Tama ka. Spoiled ako nung bata pa ako. Kaya siguro hindi talaga ako marunong mag-sorry. Hindi man lang kita magawang bigyan ng bulaklak. Natututunan naman yon. If you want to. I was wrong. Magaling. Mabilis ka matuto. Nasisilaw ka sa araw. Lahat naman ng tao. Pero ako hindi. Ang sabi mo sa akin, ako yung batang laging nasa kalsada, buong araw lang na naglalaro. Gusto mo pala sa arawan. Medyo. Imposible mo kasing iwasan ang araw sa lugar namin. Ang shop, nagbukas na ba? Hindi pa. Pero magbubukas. Malungkot siguro siya. Hello? Sige. Teka talaga? Ang galing nun. Sige, okay. Oo, papunta na dyan. Hindi. Hindi naman. Papunta na ako. Papunta na nga. Enjoy the food. Welcome po. Si Miss Nas ba ang may-ari ng restaurant na to? May reservation po ba? Wala akong reservation dito. Nandyan ba si Miss Nas ngayon? Wala po si Miss Nas. Si Firat nandyan? Trabaho po ba ang hanap nyo? Nasa baba ang kusina, pero wala ngayon ng chef namin. Ano sinabi mo? Anong trabaho? Ay, nako. May trabaho kami kailangan gawin. Tawagin mo ang boss mo. Dito ko na lang siya hihintayin, ha? Huwag po kayong basta umupo dyan. Bawal po. Bakit mo ako Huwag po pinalalabas? kayong umupo dyan. Anong wag? Huwag po kayo sa Bakit labas mo ako maghintay. pinalalabas? Sige na. Tumigil ka! Sige na po, Bakit makinig mo ba po ako kayo. hinahatak? Lumabas O-order na na po ako! kayo. Sige na. Ano ba? Huwag niyo na po O-order na nga ipilit. ako! Bitiwan mo nga ang braso ko! Ano ba kasing kailangan mo? Ano bang pakialam mo? Di ba ang sabi ko o-order na ako? Bawal kayo rito. Sa iba na lang kayo kumain. Hindi nga kayo pa pwede rito. Anong gusto mong iparating? Na hindi bagay ang tulad ko rito, ha? Huwag kayo sumigaw. Konting hiya naman. Bakit sumisigaw na ba ako? Dito ka pa naman nagtatrabaho, tapos hindi ka marunong makitungo. Sino mo gusto kumain dito? Umalis ka na o tatawag ako ng Sumusobra pulis. ka na, huwag mo akong hawakan! Dahil ba hindi ako mayaman kaya ginaganyan mo ako, ha? Ano nangyayari? Mr. Hazim, maligayang pagdating. Ha! Ang bait-bait mo naman sa kanya. Tapos ako kung ituring mo, parang masahan. Ang galing mo, ha? Pasensya na, sir. Wala po si Miss Nas.
Ipinipilit niya po kasing pumasok. Huwag sa akin. Mag-sorry ka sa kanya. Ano po? Narinig ko kung paano ka magsalita. Humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi na! Hindi ko rin tatanggapin yon. Pumasok na kayo sa loob. Kahit na ano mangyari, hindi na uli ako papasok sa lugar na yan. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari. Bakit ka nagsosorry? At anong kasalanan niya? Sumusunod lang naman siya. Nagawa ko pa siyang sigawan. Kung tunay na tao ang boss niya, hindi siya dapat tumitingin sa itsura ng tao kung may pera sila o wala. Maniwala ka. Kilala ko ang may-ari nun at hindi sila ganong klaseng tao. Hindi ko sila kailangang makilala para malaman ang ugali nila. Sa paligid pa lang, malalaman ko na agad. Kaya naman, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Alam ko na agad na mapanghusga ang Nas na yon. Si Naz? Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Buti na lang, walang nangyari sa kanya. At sana wala kang mangyari sa kanya. Masyado mo naman yatang hinuhusga ng isang tao na hindi mo naman kilala. Hindi ako takot sa mga tao maramdamin. Ang tao na maunawain, alam kung sinong tama o mali. Kagamitan lang ang mga damit natin. Pwede yung mawala sa atin. Kung huhusgahan ka dahil doon, nakakatakot ang mga taong ganun. Gayunpaman, sana maging masaya siya kasama ang pamilya niya. Oh! Sana hindi kami magkita. Kailangan ko na umalis. Kung gusto mo, ihahatid kita sa inyo. At bakit naman? Dahil hindi maganda ang pakiramdam mo. Ayos lang ako. Huwag mo nang isipin. May reservation ka sa restaurant. Hayaan mong asikasuhin ka ng mga empleyado ron. Yung utang, paano kaya natin yung mababayaran? Sana si Firat may paraan na. Yung nag-file ng complaint, sana alam ko kung sino siya. Akala ko nga kalokohan lang yung sinasabi ni Auntie Colinda. Pero paano kung yung doktor nga ang gumawa? Alam mo, tingin ko hula niya lang yun kung sino nga ang gumawa. Sa tingin ko, hindi siya gumawa. Yung mga ganong klaseng tao, hindi nila kaya yun. Eto na po. Maraming salamat. Ano pa man, malalaman din natin kung sino yun. Ikumusta mo ako kay Gulten. Ihalik mo ako sa mga bata. Akong bahala. Salamat. Sally, kumusta? Anong kailangan nyo? Teka, paano mo nga pala nakilala yung pulis? Bayaw ko siya. Asawa siya ng kapatid ko. Ah, talaga? Sobrang full talaga ang schedule niya ngayon. Masyado siyang busy. I'm sorry. Ma'am. Akin na yan. Update na lang kita kung kailan siya ulit magiging available. Thank you po. Wala man lang siyang oras kahit sandali. Ako naman ang nag-organize nun Virat, ang sabi ko, sige. Pero binago ng channel ang shooting schedule. Huwag naman Aishe. Ngayon na ba nila binago yun? Ginawa ko naman ang lahat, Virat. Pero busy ang calendar ni Chef Arda. Para yung domino, kapag may nagbagong isa, masisira na lahat. Aishe, kung hindi naman yun na importante, hindi ako pupunta rito. Buhay ko kasi ang nakasalalay dito. Teka, sandali, may nalaglag. Thank you, sir. Virat, kahit huminga, wala na siyang oras. Bakit naman kita hindi tutulungan? Aishe, sige, kapag nabago mo ang schedule niya ngayon, gagawin ko ang gusto mo. Tumigil ka. Maraming buhay ang magbabago dahil sa oras niya. Kung alam ko namang hindi mo pala kaya, bakit pa ako pupunta dito? Sige na, kaya mo? Para lang maging masaya siya. Para hindi siya magdalawang isip na umuwi, sinayang ko ang buhay ko. Ang tanga-tanga ko. Huwag mong ibababa ang sarili mo.
Dahil ngayon alam mo na kung gaano ka kalakas. Tingin mo ganun talaga? Ikaw mismo ang nagsabi nun. Tinutulungan lang kita. Dahil ine-enjoy mo na ang buhay Mr. mo. Bora, sandali lang po. Sir Thailand, May kinuha ang kapatid ko nang hindi nagpapaalam. Pwedeng mamaya na. Ituloy na lang natin to next week. Pasensya ka na sa nangyari. Hindi, okay lang yun. Anong ginagawa mo dito? Ano bang ginagawa mo, ha? Bakit mo ba kinuha? Sinabi ko sa'yo na sa akin ka tutuloy, di ba? Napilitan lang ako. Sinabi mo pero umuo ba ako? Luma na rin naman ang mga yun. Ah, luma naman pala. Ano naman ang pakailan mo kung luma yun? Malay mo kung gusto ko yun. Mahalaga ang mga yun para sa akin. Ah, oo nga naman. Oo nga. Dahil ang mga lumang gamit na yun ay hindi mo kayang tingnan. Manahimik ka. Wala kang alam. Kasi kapag nakikita mo yun, naaalala mo kung sino ka talaga. Hindi mo gusto yun, syempre. Tama ka nga. Pero alam mo, ang ganda ng mga opisinang nirerentahan mo. Mamahalin ang mga damit na sinusuot mo. Dahil ba doon nakalimot ka na kung sino ka talaga? Ha? Aalamin ko nga yun. Sa pera, makakalimutan mo kung sino ka. Okay na? Tapos ka na ba, Bora? Wala na bang kasunod? Eto. Eto pa. Ano naman to? Card yan ang pinupuntahan kong shop. Pati credit card ko. Walang limit. Bumili ka ng maayos na gamit. Kapag sinabi mo ang pangalan ko, ibibigay nila ang mga gusto mo. Sige na. Salamat ah. Hindi mo ba tinutulungan ng ane mo sa kebab shop? Siguradong kailangan niya ngayon ng tulong mo. Medyo komplikado kasi yung sitwasyon eh. Siya nga pala, sa tingin mo ba matatanggap ako? Sevi, sana nga. Kailangan ko talagang trabahong to. Aha! Ayan na sila! Oh, bakit? Bakit? Anong meron? Bakit mo ba kami pinatawag? May maganda akong balita. Ano naman yun? Mamaya, may VIP tayo na dadating. Sino? Ready na ba kayo? Si Arda Turkmen pupunta para tikman ang menu. Talaga? Nangyari yun? Si Arda Turkmen? Sandali lang, ang sikat na si Arda Turkmen. Oo, siya nga. Mamayang gabi? That's right. Paano natin yun mapaghahandaan? Kumilos na, kailangan na magmadali. Yung menu mamaya, trabaho na. Kung okay sa inyo, ako na bahala sa team sa itaas. Pwede nang magsimula? Matapos ma-evaluate lahat ng applicants, i-update ka namin. Kumusta? Anong sabi? Patulad ng iba, tatawag na lang daw sila. Ganun ba? Huwag ka nang malungkot. Wala siyang alam gawin kundi mag-utos ng mag-utos. Teka, birthday party ko ngayong weekend ah. Titignan ko, hindi pa ako sure. Hindi pwedeng hindi. Ang hirap mag-ayos ng day off ko. Ang gusto ko nandun kayong lahat. Okay. Bye-bye. Hello, Anne? Naku, pasensya na. Pasensya na. Hello, nasa ka ba, anak? Meron ka bang kasama? Nasa bahay ako nila, Feliz. Pero paalis na ako ngayon. Anne, hindi ako nagsasalita ng pasikreto ah. Kung may kaaway ako ngayon, paano kita makakausap dito sa telepono? Kung makatulog ako sa bus, dapat bukas ang isang mata. Paano ko namang gagawin yun? Okay, pag-uwi ko. Bye-bye. Pasensya ka na. Walang problema. Alam mo, ang nag-aalala lang naman sa'yo ang ane mo. Ingat ka ah. Ikaw din.
Ay, Sultan! Teka lang, Sultan. Ano nangyari? Nakita mo ba yung babae? Hindi ko siya nakita. Ano, okay na? Bakit ka nagtataas ng boses? Alam mo na ba yung balita ngayon? Alam mo, Gulindam, kung masama yung sasabihin mo sa akin, pagod na ako. Sabihin mo na lang ng diretsahan. Sultan, tungkol sa pagsasara ng shop, iniisip ko kung yung doktor nga ang dahilan. Hindi ko pa napapatunayan yon, pero nag-iimbestiga pa rin ako. Ay, Panginoon ko, bigyan mo ko ng pasensya. Ipagdasal mo na wag sanang tuluyang mawala ang shop. Paano mo mababayaran ang utang? Nakasangla na tong bahay. Alam mo, Gulindam, malapit na kita masaktan. Siguradong sa kalsada na tayo dadamputin. Ay naku, baka mangyari sa atin, mauwi tayo sa isang liblib na lugar na lang. Sa tingin mo ba mawawala lang tong tanging nabili ko gamit ang pera ng asawa ko? Sultan, pwede tong mawala. Marami kasing pwedeng mangyari. Winter snow, panahon ng taglamig. Kapag nanigas tayo sa kabundukan, kakainin tayo ng mga ligaw na lobo. Ay, chika ko lang yun. Hili ko lang magbanggit ng mga negative para makontra ng yun. Para maging kabaliktaran na mangyari. Hindi ako makapaniwala. Teka, wag mo naman ako sarahan. Uy, Ergin, sino ba si Cheng? Para namang siya yung mayor. Anong ginawa mo to sa labas? Umupo at magmanman lang naman. Hindi ko maintindihan kung anong kinalaman sa shop natin nung kontraktor. Bakit ba gustong-gusto mo siyang makita? Para malaman kung anong dahilan kung bakit siya nagreklamo. Anong punto niya? At kapag mahanap ba natin siya, kapag masabi natin na i-atras niya na yung reklamo, mawawala na ba yung utang? Hindi pa rin. Hawak yun ng mga pulis. Si Sevi ang mas nakakaalam ng lahat. Tanungin natin siya. Shhh! Sandali lang. Bawa sa akin kaya yung lugar natin para makapagpatayo ng mall? Ha? Baka binantaan o ng blackmail na sila ng iba pero hindi lang natin alam. Alam mo, kasalukuyan ka lang nasa impluensya ng kapraningan ni Auntie Gulindam. Ganun lang yun, okay? Ano ka ba, Ergin? Tinatawanan natin siya pero una pa lang may punto na yung sinasabi niya. Baka may kinalaman si Dr. Thailand sa mga nangyayari. Sige, maghintay na lang tayo. Malalaman din natin yun. Pinadalang mga kaibigan niya? Nagpunta pa sila kung saan-saan para lang hanapin ka? You're welcome. Walang problema. Sana nagustuhan mo. Okay, sige. Kita tayo. Magaling, chef! Malapit ka na. Mauhuli mo na ako. And now let's taste it. Grabe, ang sarap. Perfect. Kilos na. Yung onion rings, handa na, chef? Kumusta yung eggplant? Handa na, chef. Kumusta? Good evening sa inyong lahat. Good evening, Miss How's the Naz. preparation? Maayos, patapos na, ma'am. Sandali lang. May hinanda ako para sa'yo. Kailangan mo tikman. Lahat ng to sobrang sarap. Lahat kayo, guys. Sobrang sarap nito. Salamat. Mag-enjoy kayo, ma'am. I'm really glad I got the chance to talk to you. Dahil si Abby, wala na lang talaga siyang nasabi. Huwag ka mag-alala, Miss Feza. Everything will fall in its place. Mabuti naman kung ganun. Pakiramdam ko nabuksan ang lahat ng chakra ko. Maraming salamat. I only have one thing to ask you. No problem. What is it? Mag-organize ako ng family dinner. Gusto kong hingin ng tulong mo tungkol doon. Magiging masaya ako kapag natulungan mo akong mangyari yon. Is that all, Thailand? Walang problema sa akin. Mas maganda kung gawin natin sa bahay para family dinner nga talaga. Mas maganda nga yun. If that's the case, then let me fix everything. Naku, wag mo na akong ihatid. Ako na ang bahala. Bye! Okay, see you, Auntie.
Magandang balita. Magaling ang ginawa mo. Congrats! Congrats! At para sa'yo, sige, gumastos ka lang. Mga ganitong oras siya dumarating. Oo, kanina pa kami naghihintay dito pero wala pa rin siya. Kailangan natin malaman kung sino siya. Kung hindi niyo makita ngayon bukas, May sinabi si Mirza na hindi ko pinansin. Pero paano kung gusto nilang bilhin yung lugar? ipagtanong natin sa ibang tungkol sa bagay na yun. Sino si Cenk at anong kailangan niya? Anong problema niya sa atin? Dapat malaman natin yun. At siya nga pala, kailangan ko lang ipaalala sa'yo na due na yung utang kaya dapat na natin bayaran yun. Kung di bubuksan yung shop, sigurado ako lumatinding problema yun. Alam ko, Mirza. Ginagawa ko na rin ang paraan yun. Nag-apply na rin ako ng credit loan. Baka bukas may resulta na. Makinig kayo. Huwag niyo sasabihin kay auntie yun. Kapag nakautang na ako, sabihin niyo nakahiram ako ng pera sa kaibigan ko. Malinaw, kaya wala kang dapat alalahanin. Hindi kami titigil sa paghahanap kay Cenk. Kami nang bahala, kaya relax ka lang dyan. Salamat. Kami ang dapat magpasalamat. O mag-iingat ka lagi ha. Shafirat, may problema ba? Wala. Okay lang. Walang problema. Good. Kinabahan ako, akala ko may problema ka. Mahalaga kasi ang gabing ito. Maraming salamat ulit sa'yo. You're welcome. Teka, may tatanong pa ako. Sa wakas, natapos din. Chef. Pwede niyo bang tikman? Perfect. Kung wala ka ng tanong, papasok na ako. Ano yun? May konting sauce pa kasing natira. Saan banda? Sa banda ron. Dito? Hindi, doon sa taas. Dito ba? Doon sa may baba. Ah, dito ba? Okay, maraming salamat. Hindi. Thank you. Good evening, my love. Thailand? My love naman. Gusto kong mawala na siya sa buhay natin pero bakit kabaligtaran? Thailand, please. Huwag mo naman sanang bigyan niyo ng kahulugan. That's not what I mean. Bakit? Dapat ba? Of course not. Si Chef Firat nagtatrabaho ng husto. Si Ardat Workman inimbitahan niya. Okay, honey. Tayo na. Bakit dito ka dumaan imbes na doon sa itaas? I saw you here when I arrived. Is that wrong? Hmm? Huwag kang mag-iiwan ng fingerprints, ha? Maliwanag, Miss Nas. Sandali lang, mag-relax ka lang. Hindi naman tayo kakainin ni Chef Arce. Sebnem, dapat perfect ang lahat, okay? Oo, alam ko. Pero sumama ka muna para makapag-relax ka. Excuse me, honey. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Sa pagmamalasakit mo ng ganito, mas na-realize ko kung gaano tayo kabagay sa isa't isa. Patingin nga ng menu. Sarado na ang kebab shop mo. Nakakalungkot. Imbis na magtrabaho ka sa restaurant mo, nandito ka at nagtatrabaho, kahanga-hanga. Paano mo nalaman yun? Dahil may impormasyon ako sa kahit kaninong nakapaligid kay Naz. Yun lang ang tanging niyong kabuhayan. Mahirap mabuhay sa Istanbul. Pwede ba huwag mo kami pakailaman? Nakalimutan niyo yung tablet niyo, sir. Siya nga pala, sir. Nakuha na ni Mr. Chen ang regalo niyo. Nagustuhan niya. Ang sabi niya, kung may iba pa kayo ipapagawa sa kanya, sabihin niyo lang. Ang sama mo! Tumigil kayo! Tama na yan! Ano ba? Stop it! Stop it! Napatay ka! Please stop it! Walang hiya ka! Diyan siya ang nauna! Nakakahiya ka! Barumbado! You should be out of here! Mr. Arda, may hindi lang pagkakaunawaan. Please, wag po kayong umalis. Wala pa kaninang umaga naghahanda ang team sa pagdating nyo. Hindi ako kakain sa isang lugar na may gulo, lalo na kung ang chef ang may pasimuno nito. Ay, sandali lang po. Magpapaliwanag lang kami. Hindi ko na isusulat ang tungkol sa nangyari, pero pakiusap, huwag niyo na akong pilitin pa.